everyone! So finally, eto na po, makakagawa na tayo ng tutorial for this cute na coin purse. O ayan. So ano ba yung materials na kailangan natin? 10-ply polyester. Yes. So doon sa mga nagtatanong po kung pwede daw po ba yung 8-ply polyester, you can try but you need to adjust the pattern. Kasi syempre, nagkaroon ng size difference sa size yan, magkakaroon din ng adjustment sa pattern. Okay, and then this frame, cute na frame na ito. Ayan, plastic frame po siya, mga sissy bells, hindi po siya metal. So yung size niya ay 8.8 cm. Ayan. And then you can use, marami namang available na handmade tags. So up to you na po kung alin po ang gagamitin ninyo. And then keychain ring, prepare these materials. For the hook size naman mga kapatid, 3mm po. Of course, yung ating mga needles, so we have this small size, kailangan natin to para dito sa ating frame. And then of course, scissor. At syempre, hindi po dapat mawala ang ating cute na false leather na to. So ito, napakaliit lang nito mga sissy bells. Huwag kayong magugulat pag natanggap nyo na yung ino-order nyo sa akin at ito'y cute lang naman. Sakto-sakto lang siya para sa base ng ating cute na wallet na to. So hindi ko ibibigay ang exact measurement at alam nyo na ang dahilan. Charot! Okay, para naman po sa sukat ng ating cute na purse na ito, isama natin ang frame. Yan. So, 9 cm yung kanyang length. And then, yung kanyang width ay 10 cm. Ayan, 10 cm. And then, yung thickness naman niya, kailangan pa ba natin ng thickness? So, let's give the thickness. Ayan. So, 4 cm siya mga kapatid. Okay? So, maaaring mabago ang sukat ng inyong ginagawang wallet kasi yan po ay depende po sa ating tension. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang tension. So, maaaring medyo lumaki at medyo lumiit yung ginagawa ninyo kahit na sinundan nyo lang naman po yung aking tutorial. Ayan, so saan po ba tayo pwedeng makabili ng mga materials para dito sa ating coin purse na ito? Lagay ko po sa description box ang link ng ating mga materials. Okay? Ay, teka. So, about sa pricing po ng ating purse na to, for sure, itatanong nyo yan. You can sell this, starting price po is 100 pesos to 150 pesos. So, yun po ay depende sa atin. Alam nyo na, yung bawat material niyan ay maaaring mabili natin ng mura, maaaring mabili naman natin ng mahal, and yung skills level po natin. Okay? So, about sa gaano karaming yarns naman po na gamit natin, 10-ply polyester, 45 grams lamang po. Okay? Umpisahan na natin ang ating tutorial. Let's make a slip knot first. So, ayan, haba-habaan nyo yung tail para hindi mahirap itago mamaya. So, ayan. Make a slip knot. Knot slip. So, haba-habaan nyo rin yung loop dyan. Tapos, dito tayo mag-i-start. Sa kabilang end. Okay? So, ilagay natin ang ating yarn here. Let's attach our yarn. Okay. And then, let's make a chain. And then, into this same hole, mga kapatid, let's make 4 long single crochet. So, ingatan na lang natin yung paglalagay at huwag masyadong hatakin yung ating yarn para hindi masyadong mabulat-lat, charot, para hindi masyadong bumukay ang ating butas na yan. So, ingatan natin. So, this is the first long single crochet. 1, 2, 3, and 4. Ayan. So, i-disregard natin yung pag-attach natin ng yarn doon. So, meron tayong 4 long single crochet. Then, after that, we're going to have 2 long single crochet dito sa tatlong butas na ito na nasa gitna. 1, 2, 3. Okay? So, let's make 2 single crochet. Long single crochet. So, ingatan. Huwag masyadong magmadali. Kailangan smooth lang ang paglalagay natin ng stitches dito sa ating base. 1 and 2. Okay?
So, ulitin lang natin dito. 1 and 2, 2. So, pagkatapos, dito naman sa kabilang end na to, yung last hole natin, lalagyan natin siya ng 8 long single crochet. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ayan. So, ganyan po ang itsura niya. 8. And then, babalik tayo sa tigda-dalawang long single crochet dito, dito, at dito. Okay. After that, gagawa naman tayo ng 4 long single crochet dito sa butas na to. Kung saan tayo nag-start. One, 2, 3, and 4. Okay? So, after the 4 long single crochet, hahanapin mo yung first top chain. So, kitang-kita naman natin dyan yung pinakang top chain. So, ito yun. Mag-i-slip stitch tayo dito. Okay? Slip stitch. Ayan. So, na-connect na natin siya. If you can see, meron ditong butas kung saan tayo nag-slip stitch. Ayan. So, dyan tayo mag-i-start ng ating second round. But before that, let's chain 1, okay? Chain 1, and then let's make 1 single crochet into this same hole. Ayan. So, 1 single crochet lamang mga kapatid. Okay? Then after that, let's make 3 increases. So, 1 increase in 1 hole lamang. So, ito 1, 2, 3. Diyan tayo mag-i-increase. So, paano daw po ba yung increasing? Yun yung paglalagay ng 2 or more stitches sa isang butas or hole. Okay? So, itago na natin itong chismis na tali. Dito sa susunod na hole, mag-i-increase tayo. 1 and 2. Ayan. So, increase ulit sa susunod. 1 and 2. So, ito naman yung third set ng ating increase. 1 and 2 single crochet into the same stitch. And then, let's make 6 single crochet, 1 in each stitch lamang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? So, ganito na natin nagawa yung first few stitches. Then, after that, mag-i-start tayo dito ng another increasing set or stitches. So, ang gagawin natin this time ay 8 sets of increasing. Okay? So, mag-start tayo dito. Dito. In between these stitches. From here at saka dito. Dito. Okay? Clear? Okay, let's start increasing while tinatago natin ang ating tail. 1 single crochet. 2 single crochet into the same space. Okay? So, this is our first set.
second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and 8. Hoy, pinanindigan ni Madam. Charot. Okay, then after that, 8 increasing. 8 times tayo nag-increase dito sa side na to, yung pa-curve. So, babalik tayo sa 6 single crochet, 1 in each stitch, of course, ha? So, dito, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? And then, doon sa natitirang stitches na yan, mag-i-increasing ulit tayo. Okay? So, 1, 2, 3, 4. 4 times dapat. 1, increasing. 2, 3, and 4. Okay? So, ganyan ang ating naging pattern. Huwag kayong malilito bakit dito ay nagtatlong increasing lang tayo dito at dito ay 4. Kasi, kapag gumawa tayo ng continuous stitch using spike stitch, kailangan ay magkukulang tayo ng 1 stitch dito sa ating round of normal single crochet. So, ganun siya. And then, after natin dito mag-increasing dito sa joining na to, ito siya mga kapatid, ito yung joining nung ating nung ating long single crochet. Ay gagawa ng another single crochet. Okay? Which is, siya yung kauna-unahan nating long single crochet. Okay? Hindi lang siya halata na long kasi nandun pa siya sa ating second round. Okay, so dito na tayo mag-i-start ng spike stitch natin mga kapatid. Dito sa top chain ng ating second round, dito tayo magsi-single crochet. Continuous stitch na to ha mga kapatid. And then after this, long single crochet na dito sa susunod na stitch. Of course, followed by short single crochet dun sa susunod na top stitch. Ayun. So, alam nyo naman na ang ating spike stitch ay combination ng long and short single crochet. Okay? So, gagawin natin siya alternately. Matapos tayo sa short single crochet, of course, ilolong ulit natin. Dito, sa next single crochet na ito, instead of making stitch dito sa top, syempre dito tayo sa ilalim ng single crochet. Dahil siya nga ay long single crochet. So, dito siya. I-occupy natin yung isang single crochet. At pagkatapos, doon naman tayo sa top na susunod na stitch. Okay, malinaw ba mga kapatid? Uulitin na lang natin yung proseso. Alternately po. Alternately. Huwag kayong malilito. Kapag kayo ay nalito, edi kayo ay nalito. So, ayan. Tuloy-tuloy lang yan, mga sissy bells, mga brothers and sisters all around the world. Tuloy-tuloy hanggang makarating tayo dito sa pupuntahan natin. Okay? So, make sure na yung mga increasing part na yan ay napaglalagyan nyo ng long and short single crochet, ha? Bantayang mabuti, huwag kakaligtaan ang dapat gawin. Long and short. So, okay, ganun lamang po yan mga kapatid at magkita-kita tayo dito sa may part kung saan tayo nag-start ng spike stitch. Okay? Okay, nandito na tayo sa may kabilang dulo kung saan nag-start yung ating spike stitch. Ayan. So, nakikita ninyo, ilan na lamang dito yung normal single crochet na nakikita na visible. So, matatakpan na natin yan. So, this is the last long single crochet for this round and last short single crochet.
Okay? So, kung natatandaan ninyo yung single crochet na inilagay natin kanina dun sa joining, so, ito yon. Ayan. Ito yung naging single crochet natin dun sa joining, ano. So, ang mangyayari, dahil last stitch natin ay short single crochet, so, ito ay tatakpan natin ng isang long single crochet. Pero, tatandaan ninyo na itong single crochet na ito, na matatakpan, ay kakailanganin din natin itong top chain, ha. So, bali magiging dalawa ang stitches dito sa part na ito. So, ganito siya. Let's make one long single crochet dito. So, natakpan, di ba? Natakpan yung top chain. Hahanapin mo yan, ilalabas mo yan siya, pilit mo siyang ilalabas para magawa natin ng short single crochet. Okay? So, medyo confusing ba? Ibig sabihin, yung long and short single crochet ay ginawa natin dun sa iisang stitch ng ating previous round, yung nakaraang round natin. Okay? And then, pagkatapos yan, tuloy-tuloy na yan, wala na tayong magiging aberya kasi dito lamang naman tayo magkakaroon ng problema kasi dyan tayo nag-joining stitch nag-join ng stitch. Nandyan yung slip stitch sa part na to. Pero dahil continuous nga ang gagawin natin para walang visible na joining dyan at hindi pangit tingnan, gumawa tayo ng magic do sa part na yun. Yes, magic. And then, after short single crochet, long single crochet na, paiikutin na lang natin yan mga kapatid, yung spike stitch natin, of course. Yan. So, tuloy-tuloy po lamang. Yan, nagiging ganito po talagang itsura nito habang tumataas siya, ha. So, wag kayong matatakot or yung iba kasi ay nagtatanong sa akin, Madam, ganito po ba talagang itsura nito? Naguhugis bangka daw. So, ganyan po talaga siya. Maliit yung kanyang base natin ay maliit. So, kapag tayo ay gumawa na ng mga stitches, nag-crochet na tayo, lalaki na siya. So, nagmumukha na siyang bangka. So, ituloy-tuloy nyo lamang yan. Huwag kayong mangamba, huwag kayong mag-alala. It's normal. Ayan. So, ganyan po ang itsura niyan. Ano? Yan. So, gawa na lang kayo ng ilang rounds ba nito? Gawa na lang kayo ng 22 rounds. Okay? So, itong pattern na to nakikita ninyo, yan ang bibilangin natin. Pa-side, pa-slant. Okay? So, kung saan tayo nag-start ng ating spike stitch, doon tayo mag-uumpisang magbilang. Of course. Diba natatandaan nyo yung part na to kung saan yung joining ay nag-magic tayo? Makikita nyo yan eh. Or, kapag hindi nyo siya matandaan, sa umpisa pa lamang ng inyong ginagawa, lagyan nyo na siya ng stitch marker, ha. So, ang gagawin mo, dun mo siya bibilangin. Ako kasi familiar na ako eh, kaya matatandaan ko siya. Ito yon, bibilangin natin siya. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 2. Ibig sabihin, 22 siya, okay? So, paano mo malalaman kung pantay-pantay na yan? Dapat itong susunod na slant pattern na to ay 22 din. Okay? So, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 2. Okay? Pareho na siya. 22 na siya. Even na siya. Pa-slant yung bilang natin. So, pagdating dito sa part na to, mga kapatid, let's chain 1. Magchi-chain 1 na tayo dito kasi dito tayo gagawa ng last ng ating edging, okay? So chain 1 dito after ng long single crochet, and then single crochet na lang po, yung short single crochet na lang po 'yan all the way around, okay? So 1 round lamang po ng single crochet. Paikot 'yan at magkita-kita tayo dito sa part na ito. Okay, narating na natin yung ating last stitch, and then mag-i-slip stitch na lamang tayo dito sa top chain. Okay, slip stitch, you can do it twice or bahala na po kayo. And then after that, of course, let's cut the yarn long enough para ma-weave mo yung end. Yan. So itago na siya. Okay, pagkatapos yung maitago yung tail, yung mga chismis dyan, palagi nyo pong i-stretch yung ginagawa ninyo, ha.
Kasi yun, dun yung makukuha yung even, para makuha natin yung stitches evenly, yung size niya, ano. Kasi minsan yung tension natin ay nagkakaroon ng problema, nagkukos siya ng parang pangit yung shape ng ating wallet kapag hindi nyo siya in-stretch. So, lagi itong kasama, stretch palagi. Okay? So, ganyan siya. Stretch, stretch. And then, ikakabit na po natin yung ating plastic frame. So, ayan, i-ready nyo na yung inyong pantahi at saka yung frame. So, ganito ko siya inilalagay, mga kapatid. Ano? So, make sure na pantay na pantay yung pagkakatupi nyo nitong wallet na to para makuha natin itong ito both side. Okay? Kasi yan dapat yung itatapat natin dito sa ating yan, yung gap ng ating frame. So, ganyan siya. Igagayan mo. And then, if there's any way na pwede nyo siyang ma-stable, let's say, lalagyan nyo ng pin, aspili, okay lang. Gawin nyo. Ako kasi ganito na lang yung ginagawa ko eh. Ini-insert ko na lang siya dyan, paikot. Ayan. So, matatanggal pa yan. So, tsatsagain lang natin. Ayan, ganyan ko lang siya sinusuksok using my nails. Kaya yung iba dyan na nagsasabi na dapat daw ikat ko yung nails ko, this is the reason why. Charot! Ayan. So, malaking tulong yung nails, hindi nyo lang alam. Okay, so, syempre, kailangan i-spot nyo mabuti kung pantay na ba. Kailangan, syempre, straight itong ano natin, di ba? Yung leather base natin. So, kung hindi, i-adjust nyo lang, kaunting ikot-ikot lang, mga kapatid. Kaunting ikot lang. Yan. Gagalaw-galawin nyo lang siya. So, makikita nyo naman yan eh, kung pantay na siya. Kapag pantay na, edi pwede na siyang itahi. Yan. Sipat-sipatin. At kung sa tingin mo talaga ay pantay na siya, and then start from here. Dito sa side na to. Alalay lang, huwag masyadong manggigil. Yan. Kailangan ay paiikutin mo lang yung karayom doon sa butas. Tapos ay back stitch ang gagawin natin. Pakiramdaman mo lang kung magsushoot siya sa butas, huwag niyong i-force para hindi mapuputol yung inyong karayom, ha? Ayan. Yan, tapusin mo siya hanggang dito sa kabilang end na to, tapos i-lock na natin siya, i-secure na natin ito. Syempre, kung paano natin tinahi itong kabilang side, ganun din yung kabilang side. Mag-start tayo dito.
Of course, saan pa ba? Charot. So, hindi ko napapakita yung kabuuan nito ha. Tahiin nyo na. Siguro naman ay getsong nyo na kung paano natin ito tatahiin. Okay? So, ayan. Magkita-kita tayo kapag buo na ang ating cute na purse. Ayan. After natin matahi yung frame, mga sisibel, syempre, stretch nyo din muna. Kumbaga, i-condition nyo muna yung mga stitches. Ayan. And then, after that, boom! Tcharan! Ay, so cute! Diba? Ngayon, lalagyan natin siya ng handmade tag. Ayan. So, bahala na kayo kung anong gusto ninyong handmade tag. Marami kayong pwedeng pagpilian, pero ito gusto ko to eh. So cute. Ayan. So, itatahi lang naman natin siya. Ayan. Itahi lang natin siya, mga kapatid. Ayan. So, itong tag na to, pwede nyo siyang ikabit habang kapag ganito pa lang siya, pwede nyo na siyang ikabit para hindi siya mahirap, no? Ayan. So, another way to attach it is, ayan. I-attach mo na. Unahin mo to bago mo pa ikabit yung frame. Okay? Ako kasi, mas trip ko yung nakakabit na yung frame bago ko ilagay yung mahirap nga lang. Pero, depende sa inyo kung anong gusto ninyong way to attach this cute na tag na ito. Ayan. Tapos, ayan, ikabit na rin natin yung keychain ring. Or kung ano man ang gusto nyo ikabit dyan, pwede din. Gamit kayong long nose ha. Nawawala kasi yung long nose ko. Ayan. So, wag nyo akong gagayahin. Sadan! O, diba? So, cute lang niya. Paano daw po? Magkano daw po ba ang pricing natin sa cute na wallet na ito? Ako po, I can sell this for only 100 pesos. Pero yung pricing niya talaga is 120 or pwede pa sa 150. So, depende po yan. Okay? So, hanggang dito na lamang ang ating tutorial. Sana naman ay makapagpa-order kayo ng marami. At makagawa kayo ng katulad ng sa akin. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye. God bless. Mwah!